Ang NAS Academy ay nag-alok ng kursong tattooing kasama ang 104 na taong gulang na si Wang Od, isang maalamat na mambabatok na nakatira sa Kalinga sa Pilipinas. Sinabi ng grandniece ni Wang Od na si Grace Palicas na hindi nagbigay ng pahintulot ang tradisyonal na tattoo artist sa NAS Academy. Sa mga sumunod na buwan, isa pang paratang ang kaagad dumating. Si Luis Mabulo, ang tagapagtatag ng isang social enterprise na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na ihayag ang kanyang sariling encounter sa NAS Daily. Sumulat si Mabulo sa Facebook tungkol sa kung paano binisita ni NAS ang kanyang bayan noong 2019. Sinabi niya na naging bastos si NAS at nilait ang lokal na accent at lengguaheng Tagalog at inuuna ang clickbait content kaysa sa tunay na pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sinabi rin niya na pinapakita ni NAS ang neo-colonialist narrative ng kanyang pag-uugali sa buong mundo at hindi tunay na nagsasabi kung ang isang video ay isang paid advert. Ang kanyang kredibilidad ay lalong bumagsak nang inilarawan niya si Sam Bankman-Fried bilang ang pinakamapagbigay na bilyonaryo. At sa huli ay tinanggal din niya ang video na iyo. At isa ay nang tawagin din niya si Changpeng Zhao na founder at CEO ng Binance bilang ang pinaka-humble na crypto billionaire. Gayunpaman ang Binance ay kinasuhan ng paglabag sa mga sanction at money transmitting laws at si Xiao ay napatunayang nagkasala ng money laundering.